Hello guys, welcome again to RNG Surigao. Thank you po sa paghihintay at ito na po yung video na promise po namin na gagawin namin. So, ito ay regarding po sa metal sheet box na ginawa naming harvester. Mapapadali po nito ang pag-harvest natin ng black soldier fly larvae na ihihiwalay po natin at kukunin lang po natin yung 50% at i-feed po natin sila sa mga alaga nating mga hayop. At yung 50 naman po ay gagawin po natin hanggang sa paglaki maging pupa at mag-hatch ng black soldier fly at papalit po sa mga larvae po natin doon, black soldier fly po natin doon na nangingitlog. So sa nakikita nyo po ay yan po ang ginagawa namin tuwing mag-harvest po kami. So i-share po namin sa inyo ang paggawa namin ng harvester na ito. So tara, samahan nyo kami. Let's go! Hello! Ako po si Bella at kasama ko po ang aking boyfriend na si Gab. Excited po kami na isama kayo sa aming journey ng pag-aalaga ng manok at iba pang hayop. Gaya po ng promise namin, ito na po yung video kung saan ginagawa ko po ang harvesting box gamit po ang metal sheet na yan. So manipis lang po ito at ito po yung ginagamit sa mga bubong po natin at syempre sa likod ko po nakikita nyo gumagawa po ako dyan ng para sa roof namin na gutter. So naisip ko po na yung sobra ay gawin po na box ng harvesting box ng mga black soldier fly natin kasi po naisip ko po na pag nag-harvest po kami ay marami pong nasasayang yung oras namin pag gumagamit kami ng palanggana dahil po yung net ay hindi po angkop na then wala pong rest or mapagpapatungan ng maayos yung square net natin para sa pag-harvest ng mga black soldier fly. So kung mga malilikot po yung larvae natin, maaari po silang mahulog sa labas at meron pong mga manok nag-aabang para kunin po sila. So para maiwasan po yung ma-maximize natin yung panahon ng pag-harvest natin at ang oras, ang efficiency para tumaas, naisipan ko pong gumawa ng box kung saan meron po siyang patungan ng net box natin, yung square box na may net natin yan, yung nasa mini-measure ko po ngayon. So ayan po, sa isang sheet po ay isang box lang po ang magagawa po natin. Ngunit meron naman po itong sobra kante. So yung ginawa ko lang po ay yung dalawang yung size niya ay 18 by 10 and 18 by 15 inches gaya lang po ng square yung may screen na nasa video po. 15 inches by 10 15 inches by 18 inches po ang dimension niya. At kung meron man pong konting error, tsaka na lang po kayo gumawa ng square at ikabit nyo po yung net. Pag yung square box ay mapapatong nyo na po na masa-slide nyo ng maayos para hindi po hindi po siya mag-stop habang nag-i-slide po kayo sa gilid. Kunwari napuno na po yung gilid na nilagyan nyo po ng mga black soldier fly. So kung titingnan nyo dun sa ilalim, may swipe nyo lang po yung yung square na net. So gaya nyan, dito lang sa video nung nakita nyo nung intro, ginawa po namin dyan ay nagmamadali kami kasi hindi po namin maiwan dyan yung mga black soldier fly sa mga oras na yan kasi yun nga, may lalakarin din po kami. At nung paggawa ko nito ay kinabukasan ko lang nasubukan at na video yung paggawa po namin ng pag-harvest. So ayan guys,
guys, keep on watching lang po at makikita nyo kung paano ko po siya ginawa. Konting paalala lang po guys dito banda na yung gamit po nating metal sheet habang nagkakat po tayo dito ay maaari po tayong masugatan. So, gumamit po kayo ng mga protective equipment para po maiwasan ang mga aksidenteng maaring sa inyo kapag panakit. At saka maaari po kayong masugatan sa paggawa po ng box na ito. Kasi nga, sabi ko, sharp edges po ito at plain sheet po ito na metal. So, maaari po talaga kayong masugatan. Hindi lang po ako gumamit dito ng box kasi nga mas komportable akong gumawa ng bare hands lang po. At saka nag-iingat po ako dito dahil nakagawa na nga po kami ng mga gutter nung una. So, medyo nasanay na po akong gumawa ng ganyan na bare hands lang po kasi pag UUP po tayo ng yero, dapat po ay straight po yung pag-aano natin, pag-bend natin ng mga metal sheet. So, yung una ko pong ginawa dyan ay nag-layout po ako ng box. So, para maiwasan po natin yung yung hindi straight na pagkakat or pag-bend. So, makikita nyo po na meron pong mga lines dyan at guhit na linya para po sa ating guide. At before ko po na tupi po iyan ay gumamit po ako ng tie wire at pinupukpok ko po yung tie wire para po maging guide dyan sa pag-UUP po natin ng yero. So, hindi po yan yung parang plain lang talaga na after mong
i-layout ay maaari mo na siyang event. Hindi po yung ginawa ko. So, gumamit po tayo ng technique para po madali pong event yung metal sheet at hindi po siya ano pang tawag sa Tagalog yung hiwi mo? Hindi siya lumiko. Tulog kasi yung gawa natin doon. So, ayun. Bisaya ako din, Tagalog siya. So, kaya paminsan-minsan na nagtatanong ko ng ano. So, para maging straight yung ano natin pag-bend, yun lang po yung gagawin natin. Pupukin po natin yung gumamit po tayo ng tire wire, then pupukpukin po natin kung saan yung po yung linya na i-bend natin. So, yun lang po kung saan po siya hihinto, doon din po tayo hihinto sa pagpupukpok. Then, pwede na po natin siyang i-bend gamit yung mga kamay natin. Pero talagang paalala lang po, yung pag-bend po natin dito, kung hindi po kayo sanay, gumamit po tayo ng personal protective equipment para gaya po ng gloves, para hindi po tayo masugatan sa paggawa po ng metal box na ito. So, nagawa ko ng DIY na metal box kasi alam ko po na medyo mahal po ito kung talagang ipapagawa sa iba or sa mga bending shop dyan sa city. So, ayun, since kaya naman natin mag-layout and sa tulong na din po ng mga tutorial dyan sa mga sa YouTube, at meron po tayong nakakuha na idea paano po ito gawin. Gaya po ng paggawa namin ng gutter. So, ayan. Keep on watching po para sa kabuuang video.
Guys, bago ko pa po namin makalimutan, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa nanonood po ng mga videos namin at sa mga nanonood at hindi pa po nag-like. Maraming salamat pa rin po sa pagbisita at panonood nyo ng mga videos na na-upload po namin. Nakita po namin sa YouTube na marami po sa inyo ang nanonood at tumitingin ng mga video uploads po namin at hinihiling lang po namin ng konting suporta para po sa paggawa po namin ng mga pictures ng mga video na angkop po sa pagpa-farm natin ng mga hayop. So, sa ngayon po, ang mga content po natin ay naglalaro lamang po sa mga manok at black soldier fly. At hopefully po, next time, meron po tayong iba pang hayop na alagaan. Although meron pong kaming inaalaga ang ibang hayop, hindi lang po namin magawa ng time para mag-video kasi nga po one step at a time at nakapokus po kami ngayon sa black soldier fly kasi nga po ito pong sustainable feeds na ito ay napakaganda ng mga benefits at nakaka-less ng expenses para po sa mga farmer. At kung tayo po lahat ay nakapag-develop at nakapag-alaga ng black soldier fly, hindi na po siguro tayo magkakaproblema sa pagpapakain ng ating mga alagang hayop at mas mamamaximize po natin ang ating income in terms of selling ng ating mga livestock. So sa ngayon po, hopefully ay maging successful po yung black soldier fly po namin at ma-share po namin yung mga natutunan namin at mga experiences sa inyo at maiwasan nyo po yung mga pagkakamali na naging na-experience po namin habang nagpa-farm ng black soldier fly at sa gayon po ay makatulong din po kami sa mga income ninyo at sa mga pag-aalaga ninyo ng black soldier fly. Keep on watching po sa mga natitirang footage na
So, dito guys, mapapansin nyo na halos buo na. So, gumamit lang po tayo ng riveter para ma-fix po natin yung mga gilid ng ating harvesting box. So, ayan po, mapapansin niyo na lumalapit po yung mga bata po sa atin para makapanood po ano pong mga ginagawa natin dun sa bukid. Ito ay mga pamangkin ng girlfriend ko dun sa probinsya. So, makikita nyo po na gumamit po ako dyan ng tawag dito, nakalimutan kong tawag dito. C-clamp. Gumamit po ako ng C-clamp at para po ma-fix natin yung pagdidrill natin. So, gumamit din po ako ng riveter kaso nga po nagka-problema, so inayos ko lang po muna. At nandyan po si Papa ng girlfriend ko at tumutulong po para maging smooth yung paggawa natin ng harvesting box kasi supportive po yung papa ng girlfriend ko sa mga ginagawa po natin na patungkol sa pagpa-farming. So, ayan po, ina-assemble na po natin yung harvesting box natin. Malapit na pong mag-end ang video na to. Keep on watching, and while watching, kung kayo po ay naging interested sa pagpa-farm ng black soldier fly at sa paggawa ko po ng mga content patungkol sa black soldier fly, hinihiling po namin ang inyong suporta via subscribe, and pindutin po natin yung bell notification sa gilid ng subscribe para maging updated po tayo sa mga susunod na mga video uploads po namin patungkol po sa livestock farming. At maraming salamat po ulit sa pagsuporta at sa walang sawang pagsuporta po sa YouTube channel namin, at naway maging successful po tayo sa mga ginagawa po natin patungkol sa farming dahil napaka-demand po ng farming na industry po ngayon kasi nga sa food security maiwasan po natin ng magutom. At maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa muli, ito po si Gab ng RNG. God bless and happy farming.